Walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 101, isang dead end. Sa malaking walang laman na kalsada na napapaligiran ng mga hindi nabubuong bukirin, dalawang siluwet. Ang makikitang nakasakay sa mga kabayo. May isang gwapong binata at isang napakagandang dalaga. Tumatakbo sila ng buong bilis na napapaligiran ng ulap ng alikabok. Ang dalawang taong ito ay halatang sina Lin Fang at Meng Qing na ngayon ay nakasakay sa isang kabayo. Patungo sa imperial na lungsod. Ipinagmamalaki ni Lin Fang na kaya niyang sumakay ng napakabilis. Ang kanyang kabayo ay tumatakbo ng napakabilis na ang mahabang buhok ni Lin Fang ay lumulutang kasama ang kanyang mga damit na lumikha ng tunog na parang bandila na umiihip sa hangin. Pero ang masama ay malapit nang mahulog si Lin Fang dahil sa malakas na hangin. Malapit nang mahulog si Lin Fang dahil nakatayo siya sa kabayo sa likod ni Meng Qing. Gayunpaman, ang nakaaaliw sa kanya ay nasa likod niya si Meng Qing at maaaring ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat upang patatagin ang kanyang sarili. Kung hindi ako nakalusot sa layer ng Lin Chi at mahina pa rin ako tulad ng dati, matagal na akong nahulog mula sa likod ng kabayo. Kahit na wala pang ibang nakita si Meng Qing bukod sa Blackwind Mountain at hindi niya gaanong naiintindihan ang labas ng mundo, hindi pa rin niya hinayaan na mapansin ng ibang tao ang pagbabago sa kanyang emosyon. Siya ay napakatalino at mayroon ding mga kahangahangang kakayahan sa pangunawa. Sa sandaling iyon, lumingon si Meng Qing at tumingin kay Lin Fang. Napansin niyang nahihirapan ito at bahagyang tumiti sa kanya. Kahit kaunting ngiti lang, parang walang iba sa mundo maliban sa magandang ngiting iyon. Ang lahat ng iba pang mga bagay sa mundo ay tila hindi kawili-wili at mapurol. Ang ngiting iyon ay nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa paligid nito at naging maliwanag ang mundo. Sobra naman. Napakalupit ng mundo. Isip ni Lin Fang. Hindi siya makapaniwala kung gaano kaganda si Meng Qing. Nang tumingin siya sa kanya, nakalimutan niya ang lahat sa isang maikling sandali. Bahagya itong ngumiti pabalik sa kanya habang iniisip ang kaawa-awang kalagayan nito. Gusto mo bang maupo? Tanong ni Meng Qing na mukhang walang pakialam muli na parang walang makakaapekto sa kanya. Oo, diretsyong sabi ni Lin Fang habang tumatango. Si Lin Fang ay isang tapat at prangka na binata. Sa kasamaang palad, ang mundo ay puno ng mga taong may masamang intensyon. Mahalagang huwag maging, walang muwang at huwag ipakita sa ibang tao ang mga potensyal na kahinaan, halimbawa sa pamamagitan ng pagiging masyadong tapat. Ngunit si Lin Fang ay simple at tapat kaya naman madalas siyang nabigo ng malupit at walang pusong mga tao. Ipaliwanag sa akin kung paano gumagana ang mundo sa labas, kung nagawa mong pabilisin ang aking puso at pag-alinlangan ng aking damdamin, maaari kong isaalang-alang ang bagay na ito. Sabi ni Meng Qing na may umaasam na mga mata na ikinagulat ni Lin Fang. Natarante siya at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang mundo sa labas. Kahit na maraming alam si Lin Fang kung gaano kalupit ang mundong iyon, naguguluhan siya. Kung tutusin, saglit lang din siya sa mundong iyon. Ang paglipat kay Meng Qing ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit sa sandaling iyon, si Lin Fang ay may flash at sinabi kay Meng Qing habang nakangiti. Hayaan mong, sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kwento ng aking pamilya. Sige, sabi ni Meng Qing habang mahinang tumango. Sa aking pamilya, mayroong isang mabangis na hayop na 1,000 taong gulang. Mayroon itong magic powers at napakalakas. Ang pangalan nito ay Bai Suzin. Bahagyang naririnig ang boses ni Lin Fang. Naalala niya ang klasikong mga banal na kasulatan na nabasa niya sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang kwento ng magkasintahan, sina Liang Shanbo at Zhu Yingtai. Sa panahon ng buhay sila ay nahulog sa pag-ibig ngunit dahil sa ilang mga pangyayari sila ay itinaboy-hiwalay. Nang pinaghiwalay ng kamatayan ng magkasintahan ay ginawa nilang paru-paro ang kanilang mga espiritu upang hindi na sila muling mawalay sa isa't isa. Sinisikap niyang kumuha ng mga elemento mula sa mga naturang kwento para mas madyang makabagbag damdamin at nakakaantig ang sarili niyang kwento. Si Meng Qing ay nabighani sa mga salita ni Lin Fang kaya hindi niya pinansin ang katotohanang umupo si Lin Fang sa likod niya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Ang kanilang dalawang katawan, mula sa malayo, ay tila pinagsama bilang isa. Sige, sabi ni Lin Fang natapos ng magkwento at saka hinayla ang renda para pigilan ang kabayo. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Meng Qing ang kanyang ulo. Wala pang 1 sentimetro ang pagitan ng mukha ni Lin Fang at Meng Qing. Nang makita ni Lin Fang ang mukha ni Meng Qing na malapit, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Sa sandaling ito ang gusto lang niyang gawin ay halikan siya. Siya ay talagang isang mapang-akit at kaakit-akit na dalaga. Parang mahina pa ang puso ko. Haha, isip ni Lin Fang. Napakalapit kay Meng Qing, hindi niya nagawang manatiling malamig ang dugo. Ang kanyang puso ay parang ang yelong na tipon ay nagsimulang matuno. Si Lin Fang ay isang lubhang motivated na cultivator at nagtakda ng matataas na layunin para sa kanyang sarili. Sa mundong ito, bihira ang mga taong tulad ni Meng Qing. Maaari siyang manatiling malamig ang dugo kahit ano pa ang sitwasyon. Tanging isang matalinong cultivator lamang ang makakamit ng ganoong kataas na antas ng pagpipigil sa sarili ngunit si Lin Fang ay walang kakayahan sa ganoong bagay. Hindi siya kapantay ni Meng Qing. Mukhang nagulat si Meng Qing at agad na tinanong si Lin Fang. Natapos mo na ba ang iyong kwento? Oo, sabi ni Lin Fang habang tumatango. Kung natapos mo na ang kwento mo, bakit ka pa ganyan? Hindi kita binigyan ng permiso. Sabi ni Meng Qing na parang hindi nakikiramay ngunit may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Nagulat si Lin Fang at saka idinagdag. Sige, ipagpapatuloy ko ang pagkukwento sa iyo. Huminto si Meng Qing at tumalikod nang walang idinagdag. Nakabuka ang bibig ni Lin Fang ngunit hindi siya nakaimik. Gaano kasama ang babaeng ito? Kung hindi siya nagkwento sa kanya, hindi siya makakaupo ng ganoon.
Kung gayon, paano siya maaaring tumigil sa pagkukwento sa kanya? Boom vroom vroom. Sa sandaling iyon, nanginginig ang lupa sa tunog ng mga kabayo. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakakita ng ulap ng alikabok. Ito ang tunog ng mga kabayong tumatakbo at ang ingay nito ay palakas ng palakas. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang nakabaluti na kabayo sa harapan nila na napapalibutan ng ulap ng alikabok. Hinimok ni Meng Qing ang kabayo na lumipat at sinubukan siyang ilipat sa isang lokasyon upang itago. Sa sandaling iyon, malapit nang madaanan sila ng mga nakabaluti na kabayo. Ang pinuno ng mga taong ito ay sumulyap kay Lin Fang saglit at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo. Mga bandidong nakasakay sa kabayo. Si Lin Fang ay namangha. Ang mga taong ito ay mukhang lubos na sinanay. Kahit na tumatakbo sila sa isang kalsada, sila ay nasa porma sayon at walang kahit kititing na kaguluhan sa kanilang mga galaw. Sila ay tumatakbo sa isang perpektong magkasabay na porma sayon. Malakas na aura ang nagmumula sa kanilang mga katawan. Ramdam ni Lin Fang ang aura nila at kung gaano kalakas ang mga taong ito. Gayunpaman, ang kanilang mga damit at ang kanilang mga hairstyle ay mukhang napakagulo tulad ng mga magnanakaw na pinatay noon ni Lin Fang. Paano posible na ang mga taong ito ay mukhang katulad ng mga magnanakaw na pinatay mo? Nagulat din si Meng Qing at tinanong kay Lin Fang ang tanong na iyon na tila malamig at walang pakialam. Gaya ng dati lumingon lang siya saglit at nakita niya na si Lin Fang ay mukhang nalilito gaya niya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lin Fang ay tila may naintindihan siya. Pareho sila. Si Lin Fang ay mukhang malamig sa yelo at nagsabi, Meng Qing, bumalik tayo, mabilis. Sige. Walang pag-aalinlangan, tumalikod sila at tumakbo ng buong bilis sa direksyon na kanilang pinanggalingan. Mabilis na umaandar ang karwahe ni Duan Fang na nag-iiwan ng malalim na bakas sa lupa sa likuran niya. Ang Imperial City ay napakalayo mula sa Yonyang Town at hindi nila gustong gumugol ng masyadong maraming oras sa kalsada. Oo, sa sandaling iyon, inihinto ni Uncle Wang ang karwahe. Kahit na si Uncle Wang ay napakahina, siya ay lubos na iginagalang ng Duan clan dahil malapit siya sa lolo ni Duan Fang. Pagkatapos ng pagkamatay ng ama ni Duan Fang, si Uncle Wang ang naatasang humawak ng ilang bagay sa Duan clan. Ang kanyang katayuan sa loob ng angkan ay napakataas. Kaya naman naglakas loob si Uncle Wang na igiit si Lin Fang na umalis kahit na mahigpit na tinututulan ni Duan Fang ang desisyong iyon. Gayunpaman, maliban kina Duan Fang at Jing Yun, lahat ng iba pa ay masaya nang makitang umalis si Lin Fang. Sa sandaling iyon, napansin ni Uncle Wang ang isang dilaw na windstorm ng alikabok sa abot tanaw at napansin na ang lupa ay nanginginig. Naramdaman ng lahat na yumanig ang lupa. Sabik silang lahat ay nagsimulang tumingin sa malayo sa pinagmulan ng kaguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tiyak na bilang ng mga lalaking nakasakay sa kabayo ang lumitaw sa harapan nila na ikinatakot na. Mga bandidong nakasakay sa kabayo. Biglang dumami ang mga bandido sa kanilang daan. Parang malas talaga sila sa paglalakbay na ito. Sana hindi kasing lakas ng mga magnanakaw na nakatagpo natin. Lahat sila ay umaasa na ang mga bandidong ito ay hindi kasing lakas ng mga magnanakaw na nakilala nila noon na hinarap ni Lin Fang. Lahat sila ay napakalakas at naabot pa ng kanilang pinuno ang Layer and Lingqi. Kung wala pa si Lin Fang, lahat sila ay napatay na. Iniisip nila si Lin Fang at kung paano niya sila iniwan. Inakusahan ni Uncle Wang si Lin Fang bilang isa sa mga especially iyan ni Duan Tian lang ngunit ngayon ay wala na si Lin Fang at ngayon ay lumitaw muli ang mga bandido. Natarante silang lahat at nagtaka kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit ang sigurado ay hinihiling nilang lahat na naroon pa rin si Lin Fang kasama nila. Naisip din ni Uncle Wang na si Lin Fang ay isang especially iya dahil mabilis niyang nakuha ang tiwala ni Duan Fang. Tsaka sa mga sandaling iyon, hindi nila alam kung ano ang layunin ng mga bandido. Ang pinuno ng mga tulisan ay may hawak na mahabang punyal na may nakasisilaw na liwanag na tumatakip sa ibabaw ng punyal. Patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng nakaligtas. Sabi ng hepe ng mga bandido sa malamig na boses. Ang katawan ng mga bandido ay naglalabas ng napakalakas na chi. Boom! Marahas na yumanig ang lupa. Ang lahat ng dagger ng mga bandido ay nagbuga ng napakalakas at nakamamatay na chi na dumiretso patungo sa karwahe at nagsimulang apihin sila. Protektahan ng Young Master. Sigaw ni Uncle Wang. Ang mga gwardya ay lumipat sa kanyang harapan at pinakawalan ng kanilang mga espiritu. Mamatay. Sigaw ng isa sa mga bandido habang inihahampas ang mahabang punyal sa ere. Biglang nagspray ang dugo kung saan-saan at isang ulo ang lumipad sa hangin. Ang mas madidilim na mga elemento ng mundong ito sa pangkalahatan ay gustong pugutan ng ulo ang mga tao at palaging nakatutok sa lalamunan ng kanilang mga kaaway. Saan man sila pumunta, ang dugo ay karaniwang dumadaloy sa napakaraming dami. Nasiyahan sila sa takot na idudulot ng eksena kapag natagpuan ito ng iba. Ang marahas na eksenang iyon ay tila nagpatigil ng oras sa kanilang paligid. Biglang, tila napakabagal na lumipas. Ng oras at ang tanawin ay naging ganap na tahimik. Tumutulo ang dugo mula sa dulo ng punyal. Isang gwardya ang pinugutan ng ulo. May mga ilang dosenang bandido pa rin na nagmamasid sa kanila ng mabangis na mga mata. Ang mga naiwan ay takot na takot at nanginginig mula ulo hanggang paa sa sobrang takot. Ang ilan sa mga gwardya ay nataranta pa at ang kanilang puso ay lumalabas sa kanilang dibdib. Halos hindi sila makahinga sa matinding pressure ng mga bandido. Ang mga bandidong ito ay mas malakas kaysa sa mga magnanakaw na nakilala pa lamang nila. Parang ito na ang katapusan nila. Lahat sila ay mamamatay. Mamamatay kaya sila sa parehong kondisyon at mapugutan sila ng ulo at iiwan dito para mabulok. Lin Fang, nasaan ka? Gusto nilang lahat na bumalik si Lin Fang at iligtas sila. Naalala nila kung paano pinatay ni Lin Fang ang mga magnanakaw ng napakadali at napakabilis.
Sa kasamaang palad, inutusan ni Uncle Wang si Lin Fang na umalis at walang nagpumilit na patuloyin siya. Lahat sila ay labis na ipinagmamalaki at marami ang natuwa nang makita siyang umalis, ngunit ngayon ay hinihiling nila na naroon pa rin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 102, Pagsalakay at Kalupitan. Lumabas sina Duan Fang at Jing Yun mula sa karwahe at nang makita nila ang eksena ay nilakasan sila ng pagkahilo. Napakalupit at walang puso. Sobrang dami ng dugo. Para sa mga bandidong ito, ang buhay ng mga tao ay parang mga trapeo na kukunin. Tito Wang, ikaw ang nagpaalis Lin Fang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto nila tayong patayin. Mamamatay na tayo. Galit na sigaw ni Wan Qingshan kahit na si Lin Fang ay isang especially iya, dapat ay pinanatili nila siya, at least, hindi sana sila namatay ngunit pinaalis siya ni Uncle Wang kahit na si Lin Fang lang ang makakapagligtas sa kanila sa ganoong suliranin. Ako ba sinisisi mo? Hindi ba ikaw ang tumawag sa kanyang basura? Galit na sigaw ni Uncle Wang kay Wan Qingshan. Pero at least hindi ko siya pinaalis. Galit na tugon ni Wan Qingshan. Kinasusuklaman niya si Uncle Wang sa sandaling iyon. Bata pa siya, paano siya mamatay ng napakabata? Huli na ang lahat at ito ay hindi isang bagay ng nais na mamatay o hindi. Napahamak na sila at talagang mamamatay na sila. At ang pagsasabi ng mga bagay na ito ay magliligtas sa ating buhay. Kapakipakinabang ba ito? Sabi ni Uncle Wang sa napakayabang na paraan kaya mas lalong nagalit si Wan Qingshan. Walang plano ang mga bandido na itigil ang kanilang pag-atake. Ang kanilang mahahabang punyal sa himpapawid ay nagpapakalat ng isang maningning ngunit nakamamatay na liwanag. Galit na sigaw ni Wan Qingshan. Gusto ni Wan Qingshan na makatakas sa sitwasyong ito dahil ayaw niyang mamatay. Ngunit sa harap ni Wan Qingshan ay may dalawang bandido na nakatayo na nakahanda ang kanilang mga punyal. Maaari nila siyang patayin anumang oras, nakatatak na ang kanyang kapalaran. Bakit gusto mo akong patayin? Tanong ni Duan Fang sa pinuno ng mga bandido na may inosente ngunit matigas na tingin sa kanyang mukha. Young Master, hindi mo dapat tinanggap ang kahilingan ng iyong kapatid na pumunta sa Imperial City. Sigaw ni Uncle Wang na puno ng pait na damdamin. Bakit kailangan mong malaman? Mamamatay ka pa rin. Mahinahong sabi ng punong bandido. Nakatingin siya kay Duan Fang sa parehong paraan kung paano siya tumingin sa isang bangkay sa kalsada. Patayin siya. Utos ng pinuno ng mga tulisan. Sa sandaling iyon, naglabas ng malakas na chi ang dalawa sa mga bandido. Jing Yun, kapatid na babae, Tio Wang, pasensya na sa pagpasok sa iyo ng gulo. Sabi ni Duan Fang habang time na nagsusorry. Nang marinig ni Uncle Wang si Duan Fang, umiling siya. Kung tungkol kay Jing Yun, iniisip niya ang katotohanan na nakatakas siya sa kamatayan noong umalis siya sa Yunhai Sect ngunit malapit na siyang sinusundan ng kamatayan. Hindi niya akalaing mamamatay siya ng ganoon kaga. Parang ganito lang katagal makakatakas siya sa kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, kumalat ang tunog ng isang kabayong tumatakbo sa kapaligiran. Tila nagmula ito sa medyo malayo ngunit nagulat ang lahat na pagkatapos ay tumingin sa abot tanaw. Tumigil ka, sigaw ng isang boses sa abot tanaw. Papalapit tayo. Nang makita nila ang mga silhouette na nakatayo sa kabayo, nagulat sila. Lin Fang at Meng Qing. Isip ni Duan Fang. Hindi niya akalain na biglang babalik si Lin Fang. Ang pinuno ng mga bandido ay umikot at tinitigan si Lin Fang. Hindi siya nagmamadaling patayin si Duan Fang. Hinihimok pa ni Meng Qing ang kabayo gamit ang letigo. Sa sandaling iyon, nakadagan na sila sa mga bandido at nakarating sa tabi ni Duan Fang. Nakita ni Lin Fang ang ilang ulo na nakahandusay sa lupa na dating pag-aari ng mga gwardya at galit na galit. Ang mga bandidong ito ay parang mga hayop at talagang malupit ang kanilang mga pamamaraan. Lin Fang, kuya. Sabi ni Duan Fang na mukhang napakasaya at lubos na nagpapasalamat. Kahit na hindi, nirerespeto ni Uncle Wang si Lin Fang, bumalik si Lin Fang para iligtas sila sa kabila ng mga posibleng panganib. Walang pakialam na tumanggo si Lin Fang kay Duan Fang at nanatiling malamig na nakatingin sa mga bandido. Mga tropa ng hukbo, nakabalat kayo bilang mga bandido at higit pa rito, pinapatay ninyo ang sarili ninyong mga tao. Hindi ka ba talaga nahihiya sa sarili mo? Nang matapos magsalita si Lin Fang, si Duan Fang, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang namangha. Tropa ng hukbo. Nagulat ang pinuno ng mga tulisan. Nakatitig siya kay Lin Fang at tinanong siya. Ano ang iniisip mo na tayo ay mga tropa? Ang mga bandido na nakasakay sa mga kabayo ay hindi kailanman magpapatibay ng gayong tumpak na porma sayon at magiging kasing disiplinado mo. Hindi man lang nila maintindihan ang kahulugan ng mga salitang pagbuo o disiplina. Malamig na sabi ni Lin Fang sa mga bandido. Ang bawat isa sa kanila ay walang imak. Ang mga tunay na magnanakaw at bandido ay walang paraan ng paglipat sa mga porma sayon dahil nangangailangan ito ng mga taon ng pagsasanay. Ang tanging tuntunin na kanilang sinunod ay ganap na kaguluhan. Paano sila magiging organisado at napakalakas? Bukod pa rito, naramdaman ni Lin Fang ang parehong chi na inilabas ng mga sundalo sa Stormy Gorge. Hindi ito kasing lakas ng naramdaman niya sa Stormy Gorge ngunit tiyak na parehong uri ng chi. Mas maganda ang camouflage ng mga magnanakaw na nakasalubong namin kanina kaysa sa iyo. Mukha silang mga tunay na magnanakaw. Patuloy ni Lin Fang. Ibig mong sabihin pinatay mo ang grupong iyon. Nagsimulang umilo ang punyal ng punong bandido. Tinitigan niyang masama si Lin Fang. Katotohanan at papatayin kita tulad ng pagpatay ko sa mga hayop na. Sabi ni Lin Fang ng may kumpiyansa. Malaki ang usapan mo pero sobra mong tinatamasa ang sarili mo. Mamamatay ka para dito. Agresibong sigaw ng punong bandido at saka idinagdag. Patayin siya, Roger.
Ang dalawang bandido na gustong pumatay kay Duanfang pagkatapos ay tumalikod at lumipat patungo kay Linfang gamit ang kanilang kumikinang na mga punyal. Si Linfang ay mukhang kalmado ngunit matatag. Nang makalapit sa kanya ang dalawang bandido ay bahagyang ginalaw niya ang kanyang mga kamay. Nagbubunot ng espada. Isang maliwanag na silver light ang kumislap sa pagitan ng dalawang bandido at ni Linfang sa kamanghamanghang bilis. Ang atake ng espada ni Linfang ay napakalakas. Biglang, dalawang bakas ng dugo ang tumalsik sa hangin. May ilang patak pa nga ng dugo na damapo sa kabayo ni Linfang. Ling Chi Layer. Sabi ng pinuno ng bandido habang mukhang nagulat at pagkatapos ay idinagdag sa isang walang malasakit na tono. Hindi katakataka na siya ay kumilos ng labis na mayabang at may kapangyarihang patayin ang kabilang grupo. Habang nakatingin kay Linfang, idinagdag niya. Kahit hindi ka mahina, anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong lakas ay hindi nagbibigay katwiran sa iyong pagmamataas at ipapakita ko sa iyo kung gaano ka talaga kamangmang sa mundo. Sa sandaling iyon, isang malakas at mapang-ipang puwersa ang sumugod kay Linfang. Kita mo, nalampasan ko na ang ikatlong layer ng Ling Chi kaya ikaw, na nasa unang layer lamang ng Ling Chi, ay hinding-hindi makakalaban sa akin. Pagsisisihan mo ang iyong mga provokasyon. At saka, halos lahat ng mga kasama ko dito ay nasa pangalawang Ling Chi layer. Halos lahat ng taong natitira dito ay madaling mapatay, iilan lang ang nasa level mo. Ngayon, magiging magnanimous ako. Karaniwan, dapat kang patayin para sa iyong mga pang-aasal ngunit ngayon, bibigyan kita ng isang alok mula sa kabaitan ng aking puso. Kung sasali ka sa aking tropa at maglingkod sa ilalim ng aking pamumuno, mapapawalang bisa ka sa iyong mga nakaraang krimen. Sinisikap ng hepe ng mga bandido na ipakita ito bilang isang pabor para kay Linfang ngunit sa kanyang puso, talagang umaasa siya na ma-recruit niya si Linfang. Kahit na hindi niya aminin, si Linfang, dahil napakagaling ng isang bina, ang mga taong kasing edad niya ay bihirang makalusot sa Ling Chi layer. Siguradong magiging maliwanag ang kinabukasan ni Linfang at kaya umaasa ang bandido na si Linfang ay makapagbibigay sa kanya ng magandang kapalaran sa hinaharap sa pamamagitan ng paglilingkod sa ilalim niya. Hindi ka pa sapat pero marami akong maituturo sa iyo. Kung sasama ka sa akin, matutulungan kitang bumangon ng napakabilis. Sabi ng punong bandido. Si Linfang ay kalmadong nakatingin sa pinuno ng mga bandido at nagsimulang ngumiti. Sa iyong panaginip. Sabi ni Linfeng. Ang pinuno ng mga bandido ay natigilan at nagsabi. Ngunit ako ay isang cultivator ng ikatlong layer ng Ling Chi, hindi ka ba natatakot na patayin kita ngayon? Ikatlong Ling Chi layer. Malakas ba iyon sa pinanggalingan mo? Sabi ni Linfang na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla niyang sinimulan na pakawalan si Chi at puwersahin mula sa kanyang katawan sa hindi kapanipaniwalang dami. Unang Ling Chi layer. Hindi, pangalawang Ling Chi layer. Talagang gifted siya. Nararamdaman ng karamihan ng Chi ni Linfang na nakapalibot sa kanila. Nagulat ang lahat dahil ang pagpasok sa pangalawang layer ng Ling Chi sa murang edad ay isang pambihirang bagay at talagang mahirap itong makamit. Nakakatakot ang mga kakayahan ni Linfang. Ngunit wala silang oras upang ipagpatuloy ang pagmamasid kay Linfang na masyadong mahaba dahil ang kapangyarihan ng Chi na lumalabas mula sa katawan ni Linfang ay patuloy na tumataas. Ano? Nagtatakang sabi ng marami sa mga bandido. Si Linfang ay naging mas malakas pa. Hindi kaya siya ang nasa tuktok ng pangalawang layer ng Ling Chi. Mas nagulat sila nang makitang ang lakas ni Linfang ay isang lakas na naabot sa tuktok ng pangalawang layer ng Ling Chi. Nakakatakot na henyo. Nakikita ng lahat ng mga bandido na si Linfang ay mas malakas at mas matalino kaysa sa kanila. Sandali lang, lumalakas pa rin ang Chi at ang puwersang inilalabas niya. Maraming tao ang lubos na nagulat. Pwede ba yun? Boom. Ang buong karamihan ay namangha. Ang puwersa at Chi ni Linfang ay umabot sa kapangyarihan ng ikatlong layer ng Ling Chi. Sa sandaling iyon, ito ay tumigil sa pagtaas bagaman. Sina Duanfang at Jingyon ay hindi nakaimik at namangha. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Siya ay mga 16 na taong gulang pa lamang at nakalusot na siya sa ikatlong layer ng Ling Chi. Iyon ay halimaw at hayop. Anong galing? Kailangan natin ang bang iyon. Gusto talaga ng hepe ng mga bandido na i-recruit si Linfang. Kung irerekomenda niya si Linfeng, malamang na makakatanggap siya ng malaking gantimpala na magtataas sa kanyang katayuan at magbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera. Aminin ko na ikaw ay isang henyo ngunit ikaw ay nasa ikatlong layer ng Ling Chi na hindi sapat para talunin tayong lahat. Mayroon kaming sapat na mga tao dito kaya madali ka naming mapatay. Sabi ng hepe ng mga bandido at sakay dinagdag. Gayunpaman, kung tatanggapin mo ang aking alok na sumama sa akin, irerekomenda ko muna na maging aking personal na katulong at kapag dumating ang tamang sandali, irerekomenda ko sa iyo na umangat sa hierarchy at ang iyong hinaharap ay magkakaroon ng walang katapusang mga pagkakataon. Bukod dito, kung gusto mo ng anumang bagay sa hinaharap, maaari mong laging tanungin ako at gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Hindi pa ba sapat? May tiwala ka pa rin sa kakayahan mong talunin ako. Sabi ni Linfang na malamig, na nakangiti. Sa sandaling iyon, inilabas ni Linfang ang hindi kapanipaniwalang dami ng chi at force na matagal na niyang pinagsasama-sama. Ito ay lampas sa napakalakas. Sa sandaling iyon, mararamdaman ng lahat na naubos sila ng enerhiyang inilabas ni Linfang. Kaagad pagkatapos, naramdaman nila ang espadang tinutusok ni Chi sa kanila na parang talon at naglalaman ng isa pang enerhiya. Lakas ng espada. Sabi ng hepe ng mga bandido na lalong nagulat. Sapat na ba ito para sa iyo? Sabi ni Linfang habang tumatawa ng masama. Gumawa ng isa pang hakbang. Si Linfang at nagpakawalan ng mas maraming puwersa ng espada. Sa pagkakataong ito gayunpaman ito ay mas malakas kaysa sa isang sandali bago.
Nakakatakot ang lakas ni Lin Fang. Kung nasa gitna ako ng espadang Chi na iyon, mamamatay ako sa isang kisap mata. Ibinulong iyon ni Duan Fang kay Jing Yun na nakatayo sa gilid niya. Hindi alam ni Jing Yun na naging napakalakas ni Lin Fang. Mas malakas siya kaysa sa huling pagkakataong nakita siya nito. Nakatitig din si Uncle Wang kay Lin Fang at mabilis na umaagos ang kanyang mga iniisip. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin o paniniwalaan. Nang marinig ng pinuno ng mga bandido ang mga salita ni Lin Fang, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Lin Fang ay isang sword master na maaaring gumamit ng sword force at sword chi na may ganoong kahusayan. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas sa bawat oras na siya ay naglalabas ng higit pa sa kanyang lakas. Lalong nag-alala ang pinuno ng mga bandido dahil ang enerhiya na inilalabas ni Lin Fang ay isang banta sa kanyang buhay. Malamang na mas malakas si Lin Fang kaysa sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya ang lot ng sinabi niya kay Lin Fang kanina at naisip na ang kanyang mga salita ay kitawa-tawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 103, masungit na matanda. Nakakaawa, ang isang henyong tulad mo ay kailangang mamatay ng maaga. Sabi ng hepe ng mga bandido. Habang nakatingin kay Lin Fang at napapailing. Napakabata pa ni Lin Fang at kahit na kaya na niyang gumamit ng sword force, hindi siya maaaring maging. Kasing lakas ng pinagsama-samang kapangyarihan nitong maraming eksperto, kahit na mas malakas siya kaysa sa kanila ng paisa-isa. Nag-condense na sila ng malaking halaga ng chi at naghahanda para sa kanilang pag-atake. Gusto nilang lahat na patayin si Lin Fang. Huwag kang mag-alala, hindi ako maaaring mamatay sa isang bagay na ganito. Sabi ni Lin Fang na tila sobrang kumpiyansa. Medyo nag-alala siya kanina. Naisip niya na maaaring marami silang mga tao na nakarating sa ikatlong layer ng Ling Chi ngunit sa huli, ibinunyag ng punong bandido na sila ay mas mahina kaysa sa naisip ni Lin Fang. Nang makapasok na si Lin Fang sa pangalawang layer ng Ling Chi, maaari na siyang makipagkompetensya kay Duan Han ng ika-4 na layer ng Ling Chi. Talagang nadagdagan ng husto ni Lin Fang ang kanyang lakas mula noon, kaya hindi na siya nag-aalala na talunin ang grupo kahit nasabay silang umatake. Mukhang sobrang tiwala ka, pero sasabihin ko sa iyo na tanga ka lang, sabi ng hepe ng mga bandido na sobrang kalmado. Itinaas niya ang kanyang mahabang punyal sa hangin at sa sandaling iyon, lahat ng mga bandido ay ganoon din ang ginawa pagkatapos ay biglang isang napakalakas na chi ang sumalakay sa kapaligiran. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay napalibutan at nabalot ng pinagsamang pag-atake mula sa chi ng mga bandido. Pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang mga buto presyon. Ang mga bandidong ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga magnanakaw na natalo niya noon. Mamatay. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng bandido. Ang chi ng kanilang mga punyal ay tumusok sa kapaligiran. Nang direkta patungo kay Lin Fang na napapalibutan pa rin ang kanyang puwersa ng espada. Ang kanilang takot kay Lin Fang ay naabutan ng kanilang pagnanais na patayin siya. Ang kanilang mahahabang sandang ay kumikinang mula sa lahat ng direksyon at ang chi na kanilang inilabas ay nakadirekta sa pang-api kay Lin Fang. Dahil inaatake mo ako, dapat kang mamatay. Sabi ni Lin Fang at saka pumikit. Inilabas niya ang kanyang celestial spirit at pumasok sa mundo ng kadiliman. Sinimulan din ng kanyang utak ang pagproseso ng lahat ng data ng buong bilis. Agad niyang naunawaan ang posisyon ng bawat paparating na pag-atake sa paligid niya. Bawat dagger, bawat galaw ng mga bandido, nakikita at nararamdaman ni Lin Fang ang lahat ng malinaw. Hawak niya ang kanyang malambot na espada kung saan lumabas ang isang kulay abo na itim na chi at pumuno sa kapaligiran. Halos lahat ng mga bandido ay sabay na dumating sa tabi ni Lin Fang at ang kanilang mga punyal ay kumikinang lahat sila ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang puwersa ng espada ni Lin Fang ay sumalakay sa buong kapaligiran ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Lin Fang. Nakakamatay na espada. Bulong ni Lin Fang. Bigla niyang ginalaw ang katawan niya sa sobrang bilis. Ang kanyang mahabang espada ay gumawa ng isang perpektong kurba sa hangin. Ang kulay abo na itim, na chi pati na rin ang puwersa ng espada ay nilipol ang lahat ng dinadaanan nito. Napakalakas ng kanyang atake. Ang mga dagger ay tumigil sa pagtinang at ang mga bandido na sumalakay kay Lin Fang ay pinalipad pa atras. Sa kanilang katawan ay may markang iniwan ng nakamamatay na espada ni Lin Fang. Ang mga kabayo ay nabaliw at walang humpay na tumatangis. Ang hepe ng mga bandido ay nakatitig ng blanko kay Lin Fang. Hingal na hingal siya at nanginginig mula ulo hanggang paa sa sobrang takot. Ito ay ganap na hindi narinig. Lahat ng mga miyembro ng kanyang tropa ng walang pagbubukod ay natangay at pagkatapos ay malungkot na nahulog sa lupa. Walang kahit kititing na ingay ngunit sa isang atake ng espada, napatay silang lahat ni Lin Fang. Ang pinuno ng mga bandido ay nagkaroon ng panginginig sa kanyang gulugot. Namangha siya. Nakatingin siya kay Lin Fang at naramdaman lang niya ang nakakatakot na chi ni Lin Fang na bumabalot sa kanyang katawan. Ikaw na, sabi ng isang Lin Fang. Nakita ng pinuno ng mga bandido na sa wakas ay iminulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang gumalaw patungo sa kanya. Isang malamig na chi ang mabilis na gumagalaw. Patungo sa kanya. Ang madilim na mga mata ni Lin Fang ay mukhang walang buhay at masama. Ilang sandali bago, si Lin Fang ay mukhang kalmado at matahimik kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng ilang galit at galit. Ngunit sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang emosyon. Ang kanyang dalawang mata ay naging itim at nagbigay ng impresyon na sila ay ubusin ng sinumang tumingin ng diretso sa kanila. Paanong gusto pa rin ng pinuno ng mga bandido na lumaban kay Lin Fang? Nababalot siya ng takot at wala man lang siyang nagawang galaw maliban sa pagtakas. Nagsimulang umikot ang kabayo ng pinuno upang makatakas.
Nais ng pinuno ng mga bandido na makatakas mula sa nakamamatay na espada na iyon sa anumang paraan. Hindi niya nagawang kontrahin ang isang pag-atake ni Lin Fang. Gusto mong umalis. Sabi ni Lin Fang na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ginamit ang kanyang Moonlight Feather Agility Technique at tumalon ng 100 metro patungo sa punong bandido. Ang enerhiya na inilabas ng kanyang nakamamatay na espada ay lumilikha ng mga vortex habang ito ay dumaan sa hangin. Ang sword energy ni Lin Fang ay agad na bumagsak sa katawan ng hepe at direktang tumusok sa isang butas sa kanyang dibdib. Kung sinubukan niyang harangin ang pag-atake, marahil ay makakalaban pa siya ng ilang hampas ngunit mukhang nawalan na siya ng pag-asa at alam niyang mamamatay siya sa ilalim ng espadang iyon. Ito ang katapusan ng bandido at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Naalala ni Lin Fang ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan. Naging normal na naman ang mga mata niya. Tumalikod siya at naglakad patungo kay Duan Fang at sa iba pa. Lin Fang, kuya. Ang mga mata ni Duan Fang ay puno ng pasasalamat at paghanga. Masyadong malakas si Lin Fang. Bukod pa rito, kahit na siya ay kasing lakas ni Lin Fang, malamang na hindi niya gagawin ang parehong mga panganib. Sa sandaling iyon, nagsimula na ring magsalita si Uncle Wang. Malaki ang ngiti niya at sinabing, Lin Fang, binata, nagkamali ako. Patawad. Tumingin si Lin Fang sa matanda. Siya ay tumingin hindi ka pani-pani walang malamig. Ikaw, hanggang kailan ka magpapanggap? Inilabas ni Lin Fang ang mga salita sa galit. Sa sandaling iyon, si Uncle Wang ay natulala. Nagulat din sina Duan Fang at Jing Yun. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Lin Fang. Lin Fang, binata, pakipaliwanag kung ano ang ibig mong sabihin. Sabi ni Uncle Wang na mukhang pabaya ngunit titig na titig kay Lin Fang. Ang mga bandidong ito ay pawang mga tropa ng hukbo, tama ba? Sabi ni Lin Fang. Talaga. Dapat silang mga tropa ng hukbo. Sagot ni Old Wang. Tumanggo si Duan Fang at nagtanong. Ano ang kinalaman niyan kay Uncle Wang? Duan Fang, natatandaan mo ba na sinabi ni Uncle Wang na ang mga unang magnanakaw na napatay ko ay talagang mahinahon na nakikipag-usap sa akin? Naaalala ko, sabi ni Duan Fang habang tumatango. Kung si Tio Wang ay mahina gaya ng iniisip mo, paano niya maririnig at mapapansin ang mga bagay na ito ng mas mahusay kaysa sa inyong lahat? Sagot ni Lin Fang. Ako ay naging tapat at nakatuon sa Duan Clan sa loob ng maraming taon. Ako ang namamahala sa pagkontrol na ang iyong master ay ligtas sa lahat ng oras. Kailangan kong bigyang pansin ang bawat detalye. Alam kong ikaw, binata, may sama ng loob sa akin ngunit hindi na kailangang subukang sirain ang aking reputasyon ng ganito. Sabi ni Old Wang. Masisira ang iyong reputasyon. Malamig na sabi ni Lin Fang. Hindi ako ganoong tao. Ang sinabi sa akin ng pinuno ng mga magnanakaw ay walang kinalaman sa usaping ito. Sa tingin ko lahat ng mga magnanakaw at bandidong ito ay dumiretso para patayin siya ni Duan Fang at hahayaan ninyong lahat siyang mamatay. Naiinis na sabi ni Lin Fang. Siguro. Tumanggo si Uncle Wang. Sino ang nakakaalam? Bueno, dahil iyon ang kaso, may nakita akong kakaiba. Napatay ko ang lahat ng mga magnanakaw sa unang grupo. Wala ni isa sa kanila ang naiwan upang magpadala ng mensahe sa pangalawang grupo, ngunit paano malalaman ng pangalawang grupo na hindi namatay si Duan Fang? Bakit pa sila dumating? Paano? Nalaman ng punong bandido na ang unang grupo ay napatay nang tanungin niya ako kung ako ang pumatay. Sa kanila, sabi ni Lin Fang na ikinagulat ng lahat. Sa katunayan, ang pangalawang grupo ay handang dumating at patayin si Duan Fang pagkatapos mamatay. Ang unang grupo, paano nila malalaman na hindi siya matay? Since alam nila, dapat may nagsabi sa kanila. Dapat may especially iya. Ano sa tingin mo? Sabi ni Lin Fang habang nakatitig kay Uncle Wang. Maaaring tama ka, baka may spy. Ngunit hindi dapat kalimutan ni Lin Fang ang katotohanan na mas malayo. Kasaharap namin at dumating ang mga bandido pagkatapos mong iwan kami. Kaya kung mayroong isang, especially iya, kung gayon. Hehe. Sabi ni Uncle Wang habang tumatawa. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap ngunit naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Bakit ka tumatawa? Nagbibiro ba ang sitwasyong ito sa iyo? Sabi ni Lin Fang na may malamig na tono nang makitang tumatawa ang matanda. Ngunit sina Duan Fang at Jing Yun ay nagsimulang tumingin kay Uncle Wang sa kakaibang paraan na agad na nagpatigil sa kanyang pagtawa. Madaling maunawaan kung ano talaga ang sitwasyon kapag mayroon kang utak. Matigas na sabi ni Lin Fang. At pagkatapos ay nagpatuloy. Mayroong dalawang grupo ng mga bandido. Sila ay malamang na nagtutulungan at pagkatapos ay ipinahiwatig mo na nagtrabaho ako sa kanila. Kung nagtatrabaho ako sa kanila noon papatayin ko sana ang unang grupo para makuha ang tiwala mo ngunit paano naman ang pangalawang grupo? Ang mga tao sa likod nito ay hindi tanga at tiyak na hindi magsasakripisyo ng napakaraming malalakas na individual para sa ganoong dahilan. Sa tingin mo ba lahat ng kami ay bobo at ikaw lang ang may utak? Mukhang nataranta si Uncle Wang habang kinakapos na siya sa mga argumento at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Gusto ni Lin Fang na gumawa ng isang pabor para kay Duan Fang dahil ipinakita niya sa kanya ang kabaitan. Akala talaga ni Uncle Wang na bobo ang iba, dinadala niya si Duan Fang diretso sa mga bandidong handang patayin. Sige, kahit na hindi ikaw ako, maaaring kahit sino pa, natataranta na sabi ni Old Wang. Sino pa? Sabi ni Lin Fang na may sarkastikong ngiti sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Tinawag sila mismo ni Duan Fang para kitilin nila ang kanyang buhay. Kung gayon, nariyan si Jing Yun ngunit si Jing Yun ay nasa karwahe habang nakaupo kasama si Duan Fang at walang pagkakataon na ipaalam sa sinuman. Tapos, ando na lahat ng guard pero lahat sila namatay salamat sa pangalawang grupo ng mga bandido.
Ikaw na lang ang natitira upang maghinala, Tiyo Wang. Buhay pa at ganap na hindi nasaktan, kahit isang pag-atake ay hindi nakatutok sa iyong direksyon. At saka, mukhang kalmado ka sa buong paglalakbay, kahit dumating ang mga bandido dahil alam mo na ang lahat sa simula pa lang. Si Duanfang at Jing Yun ay natulala habang nakatitig kay Linfang. Linfang, kuya, si Uncle Wang ay nagtatrabaho sa Duan Clan sa loob ng maraming taon. Palagi niya akong inaalagaan simula pagkabata ko, hinding-hindi niya ako sasaktan. Marahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan o isang pagkakataon. Tumanggi si Duanfang na maniwala sa teoryang iyon. Si Uncle Wang ay kaibigan ng kanyang lolo at palagi nandyan para sa kanya. Duanfang, anong uri ng ugali mayroon si Uncle Wang? Sagot ni Linfang. Maamo, mapagkawang gawa. Sagot ni Duanfang. Maamo, matulungin at mapagkawang gawa. Duanfang, kung talagang ganito ang kaso bakit siya tutol sa aming pagkakaibigan mula nang malaman niya ang aking lakas? Hindi ba't nagbago ang kanyang pagkatao nang makita niyang pinatay ko ang mga magnanakaw? Siya ang nagpilit sa akin na umalis gamit ang pinaka-absurd na dahilan. Hindi mo ba naisip na ang lahat ng ito ay ganap na wala sa karakter? Malamig na sabi ni Linfang na ikinagulat ni Duanfang. Sa totoo lang, kakaiba. Ang ugali ni Uncle Wang. Wala ka talagang proof sa mga sinasabi mo. Ako ay nagtatrabaho para sa Juan Clan sa loob ng maraming taon. Kung maniniwala sa iyo ang iyong master ay dapat ko na lang tanggapin ang aking kamatayan. Madali mo akong patayin anumang oras ngunit sa halip ay sinusubukan mong sirain ang aking reputasyon. Ito ay magiging kasing dali ng pagangat ng iyong kamay, kaya hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipag-usap. Parang awa mo na patayin mo ako. Malamig na sabi ni Uncle Wang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata bilang senyales na nagmamakaawa siyang patayin na nagparamdam kay Duanfang ng sobrang awkward. Nakakainis na matandang lalaki. Sabi ni Linfang habang nakatitig kay Uncle Wang. Hindi siya nakaimik. Ang paraan ng matandang lalaki para makonsensya si Duanfang ay kakilakilabot. Linfang, binata, bakit hindi mo ako pinapatay? Kunin mo ang buhay ko. Napakalakas mo. Walang sino man ang magsasabi na hindi patas ang pagpatay mo sa isang tao. Walang sino man ang mga ngahas. Sabi ni Uncle Wang sa mahinang boses. Si Uncle Wang ay parang nasaktan siya ni Linfang. Mukhang ang layunin ni Linfang ay patayin ang matanda sa lahat ng paraan. Linfang, kuya. Ito. Ang sitwasyon ay kakilakilabot para kay Duanfang. Tubos niyang iginagalang si Linfang at naisip niya na siya ay malakas at makapangyarihan. Bukod pa rito, 2 beses na niya itong nailigtas. At si Uncle Wang ang palaging nag-aalaga sa kanya mula noong bata pa siya. Para siyang miyembro ng kanyang pamilya. Isang elder ng kanyang pamilya. Wala akong paraan para patunayan lahat ng sinabi ko. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wala na akong magagawa. Mahalaga man siya sa iyo o hindi ay hindi ko problema at wala itong kinalaman sa akin. Gusto lang, sana kitang bigyan ng babala, yun lang. Jing Yun, gusto mo bang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama namin? O dito ka na lang, wala nang ganang makipagtalo pa si Linfang. Sa bagay, isang araw pa lang niya nakilala si Duanfang. Kahit na sa tingin niya na si Duanfang ay isang napakabait na batang lalaki, kung hindi siya maniniwala sa kanya, hindi na kailangang patuloy na subukang kumbansihin siya. Kung tungkol kay Jing Yun, palaging itinuturing siya ni Linfang bilang isang mahusay na kaibigan at ayaw siyang isantabi o iparamdam sa kanya na inabandon na siya. Linfang, nagkaroon ako ng respeto sa iyo sa lahat ng paraan ngunit ngayon ay pinapahiya mo lang ang lahat. Una, pinapahiya mo ako, isang matandang lalaki at ngayon ay pinapahiya mo si Jing Yun na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Masyadong malayo ang mararating mo. Sinabi ni Uncle Wang ang mga salitang ito sa napakalamig at agresibong tono na parabang na-provoke siya ni Linfang. Tumahimik ka, sigaw ni Linfang ng napakalakas habang sinusulyapan si Uncle Wang na ikinagulat ng huli. Sige, sige. Linfang, nakikita ko na alam mo lang kung paano umasa sa iyong lakas para mangapi ng iba. Tapos ka na bang magsalita? Sa sandaling iyon, isang malamig at walang pakialam na boses ang kumalat sa hangin. Si Meng Qing iyon. Nagulat ang lahat. Nakakagulat na sinabi niya ang isang bagay kat na siya, ay medyo hindi nagsasalita sa halos lahat ng oras. Nakatitig si Meng Qing kay Uncle Wang at mukhang naiinis siya. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw talaga ay isang masungit na matanda. Akala mo noong una ay aalis ka ng mag-isa sa simula pagkatapos na ang lahat ay mapatay ng mga bandido ngunit nabigo ang iyong plano at ngayon ay sinusubukan mong hiyain at ibuli si Linfang. Wala ka bang kahihiyan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 104, Espiritu ng Dugo. Si Linfang ay namangha. Hindi niya akalain na biglang sasali ni Jing. Si Tiyo Wang ay nagulat din at sumigaw ng galit na galit. Kayong dalawa ay nagtutulungan. Gayunpaman, hindi na kailangan gumawa ng mga paninirang puri. Napakalakas ninyong dalawa. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo na lang ako. Hindi na kailangan gumawa ng mga dahilan. Kaya gusto mo nang mamatay. Mahinahong sabi ni Linfang ngunit puno ng galit dahil sa walang hiyang. Matandang iyon. Ano pa bang pagpipilian ko? Napakasamang paraan ang pakikitungo mo sa isang matandang tulad ko, sagot ng matanda. Huwag kang mag-alala, may sapat na dahilan para mamatay ka. Sabi ni Linfang. Nagsimulang magsalita si Meng Qing at nagsabi. Linfang, hanapin mo siya. Maaari kang makakita ng isang bagay na maaaring magamit bilang ebidensya. Halimbawa, isang bagay na magbibigay daan sa maraming tao na makipag-usap kahit na malayo ang distansya sa kanila. Ha? Si Linfang ay natigilan at napatingin kay Meng Qing. Kaagad pagkatapos, tumingin ulit siya kay Uncle Wang.
Kung tama si Meng Qing at si Uncle Wang ay nagtataglay ng ganoong bagay, magiging napakalinaw na siya ang pinagmulan ng lahat ng nangyari sa paglalakbay. Ang mukha ni Uncle Wang ay lubhang nagbago. Hehe, kailangan ko talagang hanapin siya. Isip ni Lin Feng habang nakatitig kay Uncle Wang at malamig na nakangiti. Tigilan mo na ako sa panggigipit mo sa iyong mga baliw at walang batayan na mga kalokohan. Kung gusto mo, akong patayin mo na lang ako. Hindi na kailangang ipahiya ako ng ganito. Ako ay isang mahinang, matanda ngunit hindi ako karapat-dapat na ipahiya ng ganito. Sabi ni Uncle Wang. Hindi mo kailangang subukan at ipalagay sa lahat na ikaw ay biktima. Lalo ka lang nakakadiri niyan. Kung walang mahanap si Lin Feng, mamamatay ako. Sabi ni Meng Qing. Siya ay kalmado ngunit ang kanyang mga salita ay hindi kapanipaniwalang matalas. Tumingin si Lin Feng kay Meng Qing, ngumiti at nagsabi. Kung wala akong mahanap, papatayin mo ako. Ayokong mamatay ka, Meng Qing. Magiging sapat na ang buhay ko. Nang matapos magsalita si Lin Feng, nawala ang kanyang silhouette at biglang lumitaw sa harap ni Uncle Wang. Pagkatapos ay sinimulan niya itong yakapin ng mahigpit at mabilis na kumilos para hindi na magkaroon ng panahon ng matanda na magsalita. Gumalaw ang kamay ni Lin Feng sa buong katawan ng matandang lalaki at saglit na naglabas ng maliit na itim na pouch. Kinaligan ito ni Lin Feng at kumuha ng maliit na bote na nakasarang. Ano ang dapat mong sabihin ngayon? Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa matandang nanginginig. Si Lin Feng ay may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mga mata. Si Duan Feng at Jing Yun ay namangha. Blanko silang nakatingin sa matanda. Kailangan nila ng paliwanag. Iyang master, palagi akong malapit sa mga miyembro ng iyong pamilya. Malapit ako dati sa lolo mo, tapos malapit. Ako sa tatay mo tapos ngayon malapit ko sa iyo. Ako na ang nag-aalaga sa iyo simula pagkabata mo. Naaalala mo ba ang pagmamahal na ipinapatos ko sa iyo? Nakatingin si Uncle Wang kay Duan Feng na may mapagmahal at malambing na ekspresyon sa kanyang mga mata. Siyempre, naalala ko pero. Bakit? Umaasa si Duan Feng na si Uncle Wang ay magbibigay ng wastong argumento ngunit, sa kasamaang palad, hindi niya ginawa. Dahil naalala mo, wala na akong idadagdag. Kung gusto niyang master na mabuhay ako, mabubuhay ako, kung gusto mong mamatay ako, mamamatay ako. Nang marinig ni Duan Feng si Uncle Wang, tumibok ang kanyang puso. Naantig siya sa sinabi ng matanda. Ngunit hindi ito pareho para kay Lin Feng na naramdaman na lumalamig ang kanyang puso. Paanong naging napakawalan jiya at walang hiya ang matanda? Tama ang hula ni Meng Qing at nakakita kami ng ebidensya na ikaw ang taksil. Sa tingin mo, sapat na ba ang ilang emosyonal na parirala para makalimutan ang lahat? Sabi ni Lin Feng na nagpang-inag sa matanda. Lin Feng, binata, walang kinalaman sa iyo ang usaping ito. Hindi mo kailangang kumilos ng ganito. Sabi ni Uncle Wang, walang kinalaman sa akin. Sabi ni Lin Feng habang inilabas ang kanyang mahabang espada na ikinagulat ni Uncle Wang. Pagkatapos ay dinagdag Lin Feng. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong mamatay kanina? Ngayong mayroon na tayong hindi masasagot na katotohanan na ikaw ay isang taksil, bakit hindi mo na sinasabi na gusto mong mamatay? Sa tingin mo ba hahayaan ka naming maglaro ng kahit anong tricks hanggat gusto mo? Naramdaman na ni Uncle Wang ang nakamamatay na chi mula sa espada ni Lin Feng na damaykit sa kanyang katawan. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa sa takot. Ang presyon lamang ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Iyang master. Sabi ni Uncle Wang habang nakatingin kay Duan Feng na huling pag-asa niya sa buhay. Hindi na kailangang magmakaawa sa kanya. Kahit sabihin niya sa akin na bitawan ka, hindi ko gagawin. Papatayin kita kahit anong gawin para ipaghiganti ang lahat ng namatay dahil sa iyo, lalo na ang lahat ng batang gwardya na ito. Makakapagpahinga sila sa kapayapaan kapag namatay ka. Sinong pakialam kung mamatay ka? Nang matapos magsalita si Lin Feng, ang kanyang mahabang espada ay damaykit sa matanda. Ang dugo ay tumalsik sa hangin at napuno ito ng amoy ng kamatayan. Ang matandang iyon ay isang walang pakundangan at walang kahihiyang sinungaling, paano ito nagpapatuloy na mabuhay? Phew! Huminga ng malalim Duan Feng. Malungkot siyang tumingin sa pagkakanulo at pagkamatay ni Old Wang. Tumingon siya at nagsabi, Lin Feng, kuya, paumanhin sa lahat. Ayos lang, niligawan ka lang niya, yun lang, sabi ni Lin Feng. Hindi man lang sinisi ni Lin Feng si Duan Feng. Bata pa si Duan Feng, mga 14 na taong gulang pa lang at si Uncle Wang ang pinakamalapit na tao sa kanya. Sa makatuwid, ang pagtitiwala kay Uncle Wang ay isang normal na bagay para kay Duan Feng. Salamat, Lin Feng. Sana ay hindi ka tumanggi na magpatuloy sa paglalakbay kasama ko sa Imperial City. Sabi ni Duan Feng na parabang nakalimutan na niya ang mga pangyayaring nangyari pero bakas pa rin sa kanyang mga mata ang kanyang kalungkutan. Magkasama na sana silang tumungo sa Imperial City. Tanging sina Duan Feng, Jing Yun, Lin Feng at Meng Qing lamang ang natitira. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Duan Feng ang kalupitan na kaya ng mga tao. Ang pinaka-natakot sa kanya ay ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay mga tropa mula sa Hukbo at sa gayon ay mga tagapagtanggol ng bansa ng Zuyu. Walang problema. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Pagkatapos ay tinanong niya si Duan Feng. Gusto mo pa bang magpatuloy sa iyong paglalakbay at pumunta sa Imperial City? Dahil nakaalis na tayo, hindi na kailangan pang tumakas sa ibang lugar. Sabi ni Duan Feng na ang mga mata ay nagsimulang magmukhang hindi gaanong nasasire ang puso. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na para bang nagkaroon siya ng epiphany at sinabi, Lin Feng, kuya, hindi mo kailangang sumama sa amin. Ang malaking kalsada na patungo sa Imperial City ay puno ng lahat ng uri ng tao.
Kailangan lang nating humanap ng ibang daan at dapat maayos na tayo. Alam ni Lin Fang ang ibig sabihin ni Duan Fang at umiling. Tiningnan ko na ang mapa pero hindi ko alam kung ilang kalsada ang patungo sa Imperial City. Hayaan mo akong magmaneho ng karwahe. Sabi ni Jingyun. Nababagabag si Duan Fang dahil sa lahat ng nangyari ngunit nag-aalala pa rin. Jingyun, ate, huwag. Kung ipilit ang sarili mo. Lumipat silang apat patungo sa karwahe at si Jingyun ang nagmaneho ng karwahe habang ang iba ay nakaupo sa loob ng karwahe. Sina Lin Fang at Duan Fang ay nag-uusap sa loob ng karwahe. Duan Fang, may isang bagay na gusto kong itanong sa iyo. Sige at tanungin mo ako. Inakusahan ako ni Uncle Wang na nagtaksil sa Yunhai Sect at ipinadala ni Duan Tian lang para patayin ka. Ano ang kinalaman ni Duan Tian lang sa iyo? Bakit kanya gustong patayin? Nang marinig ni Duan Fang ang tanong ni Lin Fang, ngumiti siya ng mapait. Pasensya na, baka masyado akong mausisa. Hindi mo kailangang sagutin. Dagdag ni Lin Feng. Kung buhay pa ako, salamat sa iyo. Walang masyadong mausisa kung sa iyo nang galing. Sabi ni Duan Fang habang umiiling. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay isang napakakomplikadong bagay. Ang mga usapin ng pamilya ay palaging komplikado sa palagay ko. Duan ang family name ko, alam mo na, ang maaaring hindi gaanong malinaw sa iyo ay ang pangalan na, kabilang sa Imperial Clan. Member din ako ng clan na iyon. Pero dahil nagkamali ang lolo't lola ko, napunta kami sa Yunyang. Sa panahon ngayon, wala na akong pinagkaiba sa mga ordinaryong tao sa maliit na bayan na iyon. Mabagal na nagsasalita si Duan Fang habang nagkukwento. Si Lin Fang ay mahinahong nakikinig sa kanya. Namangha siya dahil hindi niya akalain na may kaugnayan si Duan Fang sa Imperial Clan. Lin Fang, alam mo ba na ang pamilya Duan ay ang Imperial Clan sa pinuno ng Zuyu Country? Oo, sila ay napakalakas at iginagalang ng lahat sa loob ng Zuyu Country. Sagot ni Lin Fang. Gayunpaman, hindi ko alam kung ilang taon na ang Duan Clan na namumuno sa bansa at kung gaano katagal sila maghahari sa bansa sa isang maunlad na paraan. Sabi ni Duan Fang. Nagulat si Lin Fang. Hindi niya kailanman naitanong iyon sa sarili niya. Ang paghahari sa isang bansa at pagpapanatiling maunlad ay isang mahirap na gawain ngunit ang Duan Clan ay matagal nang namamahala sa bansa. Hindi posible para sa kanila na maghari sa bansa ng walang hanggan ngunit hanggang ngayon, sila ang palaging pinakamalakas na angkan sa pinuno ng bansa. Espirito. Biglang sigaw ni Lin Fang. Nag-isip si Lin Fang ng isang posibilidad. Ang posibilidad na magmana ng espiritu ng mga ninuno ng isang tao ay napakataas kaya marahil lahat ng miyembro ng angkan ng Duan ay napakalakas dahil sa espiritu na kanilang minana. Tama iyan. Ganyan talaga, ang ating mga espiritu. Mas tiyak, ito ay ang espiritu ng dugo. Sagot ni Duan Fang habang tumatango. Espiritu ng dugo. Hindi ko pa narinig iyon dati. Nagulat na sabi ni Lin Fang. Wala pa siyang narinig na kahit anong blood spirit dati. Lin Fang, kapatid, ang blood spirit ay kasing bihira ng phoenix feathers at unicorn horns. Ito ay isang pambihira ng mga pambihira. Ganyan sa buong Tianlong region. Normal lang na hindi mo pa ito narinig. Paliwanag ni Duan Fang. Kahit na sa malawak at halos walang hanggan ng Tianlong region, ang blood spirit ay napakabihirang kaya ito ay mas bihira sa Zuyu Country, na isang maliit na bansa lamang sa loob ng rehiyon. Sinasabi na ang mga nagtataglay ng isang blood spirit ay napakalakas. Sinasabi rin na ang lahat ng kanilang enerhiya ay malayang nakakaikot sa kanilang sistema ng dugo. Ang ganitong uri ng kakayahan ay lubos na nagpapahusay sa mga kasanayan sa paglilinang ng mga nagtataglay ng blood spirit. Halos sistematikong namamana ng mga nakababatang henerasyon ang espiritong iyon ngunit sa ilang pagkakataon ay humihina ito sa mga henerasyon. Sistematikong nagmana ng isang dugo na espiritu. Nakakatakot. Sabi ni Lin Fang. Nakakatakot talaga. Hindi ko nauunawaan ang lahat ng mga benepisyong dulot ng isang espiritu ng dugo. Sabi ni Duan Fang na nakangiti. Masyado pa siyang bata. Ang kanyang lakas ay wala kong ikukumpara sa mga adult cultivator sa loob ng clan na nagtataglay ng blood spirit. Lin Fang, pagkatapos ng lahat ng aking mga paliwanag, malamang na naiintindihan mo kung bakit ang Imperial Clan ay namumuno sa bansang ito ng walang tanong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 105, ang mga nakatatak na pinto. Ang mga miyembro ng Duan Clan ay mayroon nito. Nasa lolo't lola ko at tatay ko. Si Lin Fang ay namangha. Hindi katakataka na kaya nilang maghari sa bansa sa mahabang panahon. Maaari nilang i-circulate ang kanilang enerhiya sa kanilang dugo at ang espesyal na lakas na nilikha ay ipinapadala sa mga susunod na henerasyon. Ng mga nagtataglay ng lakas na iyon ay maaaring dagdagan ng kanilang likas na kakayahan ng maraming beses. Hindi sila tulad ng mga ordinaryong tao. Maaari nilang dagdagan ang kanilang sariling kapangyarihan at ng kanilang mga susunod na henerasyon. Dahil ang lakas na nilikha ng espiritu ng dugo, ang mga likas na kakayahan ng isang tao ay nagbabago din. Kung ang mga likas na kakayahan ay nadagdagan at ang mga ito ay sistematikong naipapasa sa susunod na henerasyon, nangangahulugan ito na ang kanilang kapangyarihan ay tumataas sa bawat oras na ito ay pinapa. Gayunpaman, dahil ang kapangyarihan ay maaari ding maging mahina sa ilang mga bata, mahalaga para sa mga lalaking magsasaka na nagtataglay ng espiritu ng dugo na magkaroon ng maraming asawa at maraming mga anak upang matiyak na mayroong mas malaking pagkakataon ng isang dalisay na angkan. Si Lin Fang ay natigilan at ngumiti ng pilit. Dahil ang ilang mga bata ay hindi nakakuha ng purong kapangyarihan, at may mahinang espiritu, nagpa siya ang mga miyembro ng Duan Clan na ang pagkakaroon ng maraming supling ay magpapalaki ng mga pagkakataon sa mas malalakas na henerasyon. Kailangan lang nila ng kahit isang henyo para maipanganak at sapat na iyon.
Hindi sigurado si Lin Fang na naiintindihan niya ng maayos ang loika nito. Hindi siya makapag-isip sa parehong wavelength. Dahil dyan, maraming problema ang nalikha sa pagitan ng mga miyembro ng Duan Clan. Iyan ang nangyayari kapag napakaraming tao ang magkasama sa isang lugar. Bukod dito, ito rin ay isang malupit na kapaligiran kung saan ang kompetisyon ay kadalasang lubhang mapang-api. Mayroong maraming presyon upang maging pinakamalakas. Kung mahina ka sa Duan Clan, halos siguradong tatanggihan ka ng clan. Ilang sandali ang nakalipas, sinabi ko sa iyo na umalis ang aking lolo dahil nagkaroon siya ng ilang mga problema sa ibang mga miyembro, ngunit kumbinsido ako na maaaring siya ay na-reject o natiwalag dahil sa kanyang kahinaan. Hindi naman imposible iyon, isinasaalang-alang ang sitwasyon at mga tuntunin ng angkan. Napakaraming tao ang napatalsik sa Duan Clan dahil sila ay masyadong mahina. Nagpatuloy si Duan Fang sa pagsasalita habang si Lin Fang ay kalmado at matamang nakikinig sa kanya. Kung maraming asawa ang mga miyembro ng Duan Clan, normal lang sa kanila ang magkaroon ng maraming anak. Ngunit hindi posible para sa Imperial Clan na magkaroon ng daan-daang milyon sa loob ng clan, kaya ang pagpapatalsak sa Duan Clan ay isang normal na bagay. Bukod dito, napakaraming tao ang mahirap pangasiwaan at madalas na humantong sa magulong sitwasyon. Ang bawat solong anak ng Duan Clan ay nagmamana ng lakas mula sa blood spirit na iyon, ngunit ang mga pinatalsik ay umalis at subukang manatiling nakatago habang hindi ibinubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, palaging may mga taong sumusunod sa kanila ng mahigpit at pagkatapos ay kung sila ay naging napakalakas, tatanggapin silang muli ng Duan Clan bilang mga miyembro. Nang nagsasalita si Duan Fang, bigla siyang huminto at nagpatuloy. Lin Fang, itinago ko rin sa iyo ang katotohanan. Sinabi ko sa iyo na ang aking kuya ang nagrekomenda sa akin sa Celestial Academy. Kaya, parang kapatid ko na siya pero hindi ko siya tunay na kapatid, medyo importante ang status niya. Siya ang pangalawang prinsipe ng bansa. Siya ang pangalawang anak ng kanyang kamahalin. Siya ay sobrang talino, at alam ang maraming mahiwaga at mystical na mga bagay. Siya ay napakalakas. Pangalawang anak ng kanyang kamahalin. Hindi akalain ni Lin Fang na kilala ni Duan Fang ang gayong mga kilalang tao. Duan Fang, parang mayroon kang napakataas na likas na kakayahan, pati na rin ang minanang lakas mula sa blood spirit. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Duan Fang. Si Duan Fang ay inimbitahan ng pangalawang anak ng kanyang kamahalin na pumunta sa Imperial City ng personal. Malinaw, si Duan Fang ay sobrang talino at nagtataglay ng mas dalisay na blood spirit na may higit na lakas at enerhiya sa loob. Imposibleng matukoy kung gaano kalakas ang mayroon ng isa. Napakahalaga na magsanay ng marami, bumuo ng sariling kakayahan at makilala ng lubos ang espiritu ng isang tao. Ngunit ang espiritu ng dugo ay hindi maaaring maging napakalakas ng direkta sa simula. Kailangan mong paunlarin ang kapangyarihan nito. Kaya kung ilabas ang aking espiritu pero sobrang hina pa rin. Napakalayo ko sa mga kakayahan ng pangalawang prinsipe. Ngunit may mas makapangyarihan pa kaysa sa pangalawang anak ng kanyang kamahalin. Siya ay kapareho natin ng henerasyon, ngunit siya ay isang tunay na henyo. Sa buong kasaysayan ng Duan Clan, bihira ang mga henyong kasing kapangyarihan niya. Bukod pa rito, hindi bababa sa 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng Duan Clan ng isang taong may napakalakas na blood spirit. Nabihag si Lin Fang sa mga salita ni Duan Fang. Mula sa sinabi ni Duan Fang, tila ang pangalawang anak ng kanyang kamahalin ay isa sa pinakamalakas na miyembro ng Duan Clan, ngunit ang ibang binata ay tila mas malakas pa. Ang taong iyon ay ang korona mismo. Siya ay nakatakdang mamuno sa bansa sa hinaharap. Siya ay itinuturing na genius ng millennium sa Duan Clan. Napakalakas niya, kaya sa 8 matataas na opisyalang bansa ng Zuyu, walang sino man ang maaaring kumuha ng unang pwesto sa ranggo mula sa kanya. Normal lang siguro sa isang crown prince na sobrang makapangyarihan. Ang kanyang mga kakayahan ay walang katapusan at ang kanyang kadugo ay dalisay. Ang kanyang pangalan ay Duan Wu Dao. Si Duan Wu Dao ay isang tunay na henyo, palaging malamig ang dugo, malakas at matalino. Marami na siyang napatay na tao. Sinasabing noong lumakas siya, hinamon niya ang kanyang guro. At pagkatapos ay pinatay ang sarili niyang guro. Tila iniisip niya na kung ang isang guro ay mas mahina kaysa sa kanya, hindi na siya karapat-dapat na maging isang guro. Maraming tao ang labis na napapot sa kanya, ngunit walang sino man ang nang-ahas na suwayin siya. Papatayin niya ang sinumang maglalakas loob na sumuwi sa kanya. Ang pagpatay sa sarili niyang guro. Napakalupit at walang puso. Wala talaga siyang moral values. Kung ang prinsipe ng korona ay isang henyo at walang mas malakas kaysa sa kanya, ito ay isang mahirap na sitwasyon, ngunit ang kanyang kapatid na lalaki na pangalawang anak ay maaari ding maging napakalakas. Siya ay mas bata kaysa sa koronang prinsipe sa ngayon, ngunit maaari siyang maging isa sa 8 opisyal sa hinaharap. Mukha rin siyang mahinhin na tao na pinahahalagahan ng marami. Bahagyang tumango si Lin Fang na parang mas naiintindihan niya ang panloob na gawain ng Imperial Clan habang nagpapatuloy ang talakayan. Mayroon na ngayong pangkalahatang ideya si Lin Fang kung paano gumagana ang mga bagay sa Imperial Clan. Ipinagpatuloy ni Duan Fang. Ang koronang prinsipe ay isang henyo na walang sino mang maglakas loob na suwayin, ngunit ang pangalawa kung minsan ay lalaban sa kanyang kapatid. Hindi naman daw magka-wavelength ang dalawa, pero hindi ko masyadong alam. Narinig ko ang mga bagay na ito mula sa aking ama noong siya ay nabubuhay pa. Pinag-uusapan mo si Duan Tian lang. Napakalapit niya sa Crown Prince. Kaya ganyan. Sabi ni Lin Fang habang tumatango at saka idinagdag. Kaya noong sinabi ni Uncle Wang na pinadala ako ni Duan Tian lang ay dahil sinisikap niyang sirain ang bago nating pagkakaibigan. Dahil kung malapit ako kay Duan Tian lang, hindi ako direkta sa panig side ng Crown Prince.
Talaga. Iyon siguro ang dahilan niya. Sabi ni Duan Fang habang umatangop. Ang lahat ng problemang ito ay nangyari dahil ang pangalawang prinsipe ay nagrekomenda kay Duan Fang na tulungan siyang mag-aral sa Celestial Academy. Ilang beses nang nasa panganib si Duan Fang ngunit hindi nagpakita ang pangalawang prinsipe. Mukhang napakatalino ng pangalawang prinsipe. Mag-ingat ka, babala ni Lin Fang. Hehe, walang maglalakas loob na sumuway sa Crown Prince. Suwayin man siya ng pangalawang prinsipe, hindi ibig sabihin na mapipigilan niya ito sa mga bagay-bagay. Kaya, ang prinsipe ng korona ay malamang na nagutos sa mga tao na patayin ako at iyon ay nasa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ang pangalawang prinsipe ay hindi subukang tulungan ako at iyon ay normal. Ako ay, masyadong hindi karapat-dapat para sa kanya upang labanan ang korona prinsipe. Iyon ay maaaring humantong sa isang mapaminsalang sitwasyon sa pagitan nila ng walang bayad. Sabi ni Duan Fang habang nakangiti ng pilit. Mukha siyang malungkot. Siguro hindi nalalabas ang pangalawang prinsipe at ang prinsipe ng korona. Ang kanilang paraan ng paghawak ng mga gawain ay ang pagdelegate ng mga gawain sa iba't ibang tao. This is their way of doing things, yun lang. Si Lin Fang ay tumatango pa rin. Talagang nabihag si Lin Fang sa mga salita ni Duan Fang. Si Lin Fang ay humanga at namangha nang marinig ang ganoong kagalingan ng isang binata na magsalita. Napakatalino niya para sa kanyang edad. Tama siya kung tutuusin, ang pangalawang prinsipe at ang koronang prinsipe ang nangunguna sa napakalaking powerhouse na puno ng mga miyembrong handang sumunod sa kanilang mga utos anumang oras. May tanong ako, pero kung ang lahat ng miyembro ng Duan Clan ay may dugong espiritu, paanong si Duan? Tian lang at ang kanyang anak ay parehong gumagamit ng mga espada. Ito ang ibig kong sabihin nang sabihin ko sa iyo ang katotohanan na ang espiritu ng dugo ay maaaring humina mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ng mga miyembro ng Duan Clan na magkaroon ng napakaraming anak dahil kailangan nilang makatiyak na magkaroon ng kahit isa na may malakas na blood spirit na nangingibabaw. Kung ang blood spirit ay hamina, ang cultivator ay magkakaroon ng isa pang espiritu na karaniwang nangingibabaw. Ang nangingibabaw na espiritong iyon ay sasamahan ng sarili sa espiritu ng dugo sa kanyang mahinang estado. Iyon marahil ang nangyari sa kanilang kaso at kung bakit napansin mong pareho silang gumagamit ng mga espiritu ng espada. Kaya, kahit na mahina ang lakas ng espiritu ng dugo, silang lahat ay magkakaroon ng dalawahang espiritu. Nakakatakot. Isip ni Lin Feng na nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugot. Kung tungkol sa espiritu ng dugo at sa espesyal na lakas nito, may ilang napakahusay na magsasaka na nagmamana ng dalisay at walang halong dugo na espiritu na ang lakas ay maaaring tumaas ng walang hanggan. Sabi ni Duan Feng. Nagmukha siyang kakaiba sa sandaling iyon at idinagdag. Lin Feng, kapatid, nagmana ako mula sa isang dalisay at walang halong dugo na espiritu kaya't naakit ko ang atensyon ng pangalawang prinsipe. Bahagyang tumanggo si Lin Feng. Nahulaan na ni Lin Feng na si Duan Feng ay isang kababalaghan at malamang ay may blood spirit na napakalakas. Kaya naman naakit niya ang atensyon ng dalawang tao. Ang isa na gustong tumulong sa kanya at itinuturing siyang mahalaga at isa na gustong pumatay sa kanya. Tumiti si Duan Feng at sinabi kay Lin Feng. Lin Feng, kuya, hindi mo ba alam kung anong uri ng espiritu? Ang blood spirit. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa blood spirit dati. Hindi ko pa nakitang gumamit nito si Duan Tian lang. At ang kanyang anak, mukhang hindi ito isang bagay na mukhang kinagigiliwan ng mga nagmamay-ari nito na ipakita sa mga estranghero. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Lin Feng, kuya, 2 beses mo nang iniligtas ang buhay ko. Hindi na tayo strangers. Ikaw ay tulad ng aking pamilya. Tingnan mo ang aking blood spirit. Nang matapos magsalita si Duan Feng, isang kakaibang chi ang bumalot sa kanyang katawan at pagkatapos ay lumitaw ang kanyang espiritu sa kanyang likuran. May 3 itim na pinto na kalmadong lumulutang sa itaas ng kanyang katawan. Ipinakalat nila ang isang napakasinaunang chi na parang chi ng isang mahabang panahon ng patay. Ang mga pintong ito ay bukas at sila ay humantong sa walang katapusang madilim na mga butas. Imposibleng makita ang wakas sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila. Tahimik na nakatingin si Lin Feng sa 3 pintong ito. Pagkatapos, isang kakaibang pamilyar na impresyon ang sumalakay sa kanya. Lin Feng, kuya, kung sakaling makatagpo ka ng mga miyembro ng Duan Clan sa hinaharap, kailangan mo talagang mag-ingat. Ang ating espiritu ay tinatawag na mga sealed doors. Maaari nitong ikulong at aisil ang kapangyarihan at lakas ng ibang tao sa likod ng mga pintong ito at kahit na aisil ang kanilang buhay. Kung mas marami kang seal, mas lumalakas at mas malakas ang iyong espiritu at lakas. Ang pangalawang prinsipe ay personal na mayroong 5 selyo. Siya ay lubhang makapangyarihan. Sinasabi ng isa sa ating mga ninuno ay maaaring magtatak ng mga kaluluwa ng 5,000 tao sa isang welga. Kapag ginamit ng cultivator ang kakayahang ito, may makikitang selyo sa katawan ng kalaban bilang personal na marka ng nagsagawa ng pag-atake. Pagkatapos, ang kanyang lakas o ang kanyang espiritu ay natatakan. Mabagal na nagsasalita si Duan Feng. At si Lin Feng ay nanginginig. Si Meng Qing at Duan Feng ay biglang nagulat at nakatitig sa kawalan kay Lin Feng. Iyon ay, ang selyado na pinto. Hindi nakaimik si Lin Feng. Isang malakas na chi ang lumalabas sa kanyang katawan. Bigla niyang naalala kung saan niya aramdaman ang chi na iyon. Ito ay noong siya ay bata pa at ang biktima ay ang kanyang ama na si Lin Hai. Ang selyo ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay.